Hello guys! So, good afternoon. So, magma-market update pala tayo ngayon, no? And yung una nating i-update is Dixie kasi ang lagi yung tinitrade is gold. So, ngayon, tingin tayo ng insight kay Dixie. Ano nga ba yung nangyari? So, same pa rin nung last update ko. Nagkaroon ng dalawang touch dito. Pero, ngayon nga, si Dixie nga, nag-create ng higher high. So, ito, mapapansin natin dito, nag-touch sa area of alignment, tapos dalawang beses nag-touch dito, then bumalik sa area of alignment. Okay? So, kung i-fib naman din natin to, yung last high na ginawa niya, ito, nasa 1-day time frame pala tayo guys. I-fib natin yan, galing dito, ayan. Ngayon, sakto na nasa area of alignment siya sa 0.5 ng fib. Okay? So, dito si Dixie, hindi natin masasabi kung magki-create ba siya ng another higher high. Kasi kung mapapansin natin, nag-update tayo, andito yung presyo sa dalawang to. Nag-consolidate lang siya. Which is ito yung resistance level natin and ito yung support level. So, nung bumaba tayo ng time frame, pumunta tayo sa 1-day time frame, nag-create siya dito ng higher high. Kaso nga lang, dito sa dalawang touch na to, double tap, bumaba yung si Dixie. Pero ang sakto lang sa kanya, ngayon nag-correct siya, which is kung nasan yung area of alignment natin. Okay, nag-touch ulit siya. So, dalawang beses na-respect niya yung area of alignment. So, may possible na pwede talaga na si Dixie pwede pang umabot dito sa next o sa resistance level ng 1 week. Okay, so ito yung resistance level ng 1 week. Makikita natin. Ayan. Kasi sa 1 day pa rin talaga, na-respect niya talaga tong area of alignment natin. So, kahit na dalawang beses niyang na-reject tong area to sa resistance level ng 1 day, pero dito, dalawang beses rin niya na-respect tong na to, area of alignment natin. So, may possible pa rin talaga na mag-create siya ng another high, which is dito. Okay? So, pwedeng yung gagawin niya ni Dixie, pwedeng possible ganyan. Okay? So, hanggat hindi to nabe-break to. So, mamaya may tayo, no? May high impact news. So, makikita natin dito, filter out natin si USD. Mamaya or bukas. Wait lang. Okay. So, hindi pala mamaya, bukas pala. So, Thursday, meron tayong GDP and unemployment claim. So, medyo magmo-move talaga yung market. So, as long as hindi niya nabubutas and kung makikita naman din natin, dalawang beses niyang nerespekto. Ayan. So, meaning, pwedeng possible talaga kasi nung nakaraan, kung may mga high impact news ng US, dapat mabutas niya na yan. Kung mag-create, kung ito, magtutuloy yan ng, mag-create na siya ng downtrend. Kaso nga lang, dalawang beses niya nireject yung area of alignment natin sa 1 day. So, ano possible mangyayari? So, ito guys, possible lang to ha. So, hindi ko kiniklaim na mangyayari talaga siya, okay? So, kasi hindi ko hawak yung market. So, ngayon, more on insight lang tayo sa possible mangyayari. So, dalawang best niya tinouch. So, meaning, may possible talaga na si Dixie mag-create siya ng another high. Okay? So, kung sa 1 week, nasa resistance level. So, siguro mag-o-observe ako dito anong possible mangyayari dito sa 1 week time frame. Kasi dalawang beses niya na-reject to. So, possible mag-create ng higher high. So, check naman natin si gold ngayon. Kasi, yun nga, ang insight nga natin kay Dixie, may possible dalawang beses nag-reject. So, possible, aakyat si Dixie and mag-create pa ng another high. So, ngayon naman, check naman natin si
gold. Okay? Kasi ang tinitrade natin ngayon is si gold. So ngayon naman, makikita natin si gold sa higher time frame. Ayan, alisin ko muna tong ibang drawing na to para hindi ma-distract sa mata. So makikita natin, so hindi pa ako naglagay ng EMA pero maglabas tayo ng EMA yan. So ayan, makikita natin si gold talaga, uptrend pa talaga. Okay? Uptrend pa siya dahil sa nag-create siya dito ng mga impulsive move. Ayan. And ito. So another impulsive move. Yan. Kaso nga lang, ang expect ko dito, ang gagawin niya sa pangalawa, eto, kasi ang tingin ko dito sa part na to, nakaraan, correction. So ito, correction level yan. So dito, ang possible na inaabangan ko dyan is impulsive ulit. Impulsive move ulit. Kaso nga lang, sa part na to, sa ito, so burahin muna natin to, no? Dito muna tayo mag-focus ito. Sa pangatlong impulsive. Kaso nga lang, kung i-zoom in natin sa impulsive move, may mga hindi na siya totally ganun ka sobrang lakas ng mga buyers kasi meron at meron talaga sa sobrang taas na ng XAU, may mga nagsisell na rin. Okay? So, kung makikita natin, hindi siya ganun ka sobrang impulsive kagaya nitong dalawang to. Diba itong dalawang to, grabe yung impulsive move niya. So, makikita natin to, dahan-dahan yung movement lang niya. Hindi siya ganun ka-aggressive yung mga buyers. So, nangyari nung nakaraan, hindi siya, eto, oo, mako-consider pa rin natin siyang higher high, pero kung titingnan kasi natin sa one day, para sa akin, hindi siya ganun ka sobrang, ano talaga, na masabi kong higher high sa one day. So, lalo na, nagpakita din siya ng aggressive bearish candle. So, meaning, nung nahit niya tong presyong to, dito nagkaroon na ng maraming sellers. So, kung bababa tayo ng time frame, sa 4-hour time frame, itong impulsive move na kinulayan ko, dalawang beses, ito burahin natin to. Ayan, kung makikita natin sa 4-hour time frame naman, hahanap tayo ng mga impulsive move. Ito siya. Ayan. Ayan. And ito. Yan. So, tatlong beses nag-create sa 4-hour ng impulsive move. Kaso nga lang, pagkadating dito, nag-correct sa level na to, ito, which is, ito yung support level natin. So, dito nagkaroon ng aggressive bearish, ayan, sunod-sunod na bearish candle. So, itong last impulsive move na to, invalid na siya. Pati ito. So, isang move lang ginawa niya. Yan. So, ano yung possible gagawin niya? So, dito, nag-create na dito ng downtrend, impulsive move. So, kung makikita natin siya sa one-day time frame, nasa correction pa rin siya. As long as, bakit nasabi kong nasa correction pa rin siya? Kasi nga, ang last impulsive move ito. So, ito, mako-consider pa rin natin to na correction. Okay? Kaso nga lang, ang expect natin dito na magpapakita ulit ng aggressive move, nagkaroon ng impulsive bearish candle. Okay? So,
As long as hindi nabe-break to, itong last support na to, pwedeng possible, correction lang to lahat. Okay? Kaso nga lang, medyo yung mga impulsive sa 4 hour, kung bababa tayo sa 4 hour, marami nang nai-invalid. Okay? So, marami nang nai-invalid and makikita natin, nag-create na nga siya dito ng impulsive na nagsasabi na marami nang nagkaka-interest na mga sellers. Ito. So, itong dalawang impulsive sa 4 hour, naka-X na, invalid na siya. So, hindi na siya possible mag-create pa ng another kasi invalid na nga yung last. Pati nga yung pangalawa, isang movement lang pababa. Okay? So, ano yung possible ko dito? Kung makikita natin, itong impulsive na to, downtrend, dito naka-respect dito yung 200 EMA sa 4-hour time frame. So nga lang, kung gumagamit ako ng fib dito, last impulse, ito, tapos dito nag-consolidate. So makikita natin to, ito yung initial low to sa 1-hour time frame. Ayan. Makikita nyo dito pa lang, impulsive move. Tapos dito na nag-consolidate yung presyo. Dito nagkaroon ng aggressive. Dito nagkaroon ng bearish candle. Kung nasan yung support level. Ayan, nagpakita. So, kung i-feed natin yung movement na to, wait lang guys. Ayan, continue tayo. So, ayan, makikita natin sa 4-hour time frame, ito aggressive na yung mga sellers dito. So, kung gagamit naman ako dito ng fib, sa last pag-consolidate niya, ayan, makikita natin andito yung 0.5 and 0.6. Okay? So, kung possible man, na si Dixie, pataas si Dixie, mag-create siya ng another higher high. So, si Gold, possible talaga din na bumaba. Okay? So, dito sa part na to, pwede natin to lagyan ng sa 0.6 and ayan. So, burahin na natin si fib. So, meaning, itong first dulo, 0.5, 0.6. Okay? So, magbura muna tayo ng mga drawing. Ayan, ayan. So, ayan. So, makikita natin, no? Yung ginagawa ngayon, dahil nga, balik tayo sa 4-hour time frame. So, dahil nga na si Gold nag-create ng impulsive downtrend, ayan, grabe yung mga sellers. So, ngayon, may possible na itong ginagawa niya ngayon, nasa correction tayo. Nasa correction tayo ng impulsive move. Ito. So, ito yung kinikreate niya, nagko-correct lang siya. Nagpo-pullback lang siya para mag-continue down. Okay? So, may possible na next target ni Gold. So, guys, insight ko lang to ha. So, may possible na dito, itong correction na ginagawa niya, so may possible na dito yung next target niya. Ayan. So, dahil sa nasa correction ngayon, ng impulsive move, ito, so possible na bumaba siya dito sa level na to. So, yan yung mga inaabangan ko. Bakit? Kasi expect ko na nga na pag may create na impulsive move, ang gagawin niya na lang is magko-correct siya to continue
down. So, as long as ito, hindi to madudurog, hindi to, kumbaga, hindi to magkakaroon ng breakout o breakdown sa one day, kasi one day to eh. So, ito, impulse, last impulse na. So, ito yung, ano ko lang, na pag hindi niya to, hindi nagkaroon ng breakdown dito, so meaning, possible pa rin na bumaba man dito yung presyo, correction pa rin yung ginagawa niyang lahat ng to. Correction siya ng last impulse. Okay? So, yan yung insight ko lang ngayon kay gold. So, ayan no, makikita natin siya no. Ayan. So, dito yung next, siguro next impulse ito. So, aabang ako dito kung kaya niyang i-break out to o breakdown. Kaya niyang isang move lang din galaw ng market. So, hindi ko maano kung magiging positive or negative yung news, pero meron akong guide na kung nag-impulse to, ito yung ginagawa niya is nasa correction. And next is impulse. Ayan. Kaya makikita natin mabagal yung pag-consolidate niya. Bakit? Kasi nga, more on mga nagpapagalaw lang dito is mga retail. So, hindi ganun kasobrang galaw yung market po, consolidate pa lang. Meaning, nagtatawag pa lang sila ng mga sellers. Ayan, para i-continue down. So, yan lang yung insight ko ngayon for Dixie and Gold. So, thank you for watching. Bye-bye. So, bago pala tayo magbabay, gusto ko na lang din pala i-promote. So, ayan. Ah, wag muna tayo pala magbabay. So, promote ko muna si PIP. So, Pinoy's in Profit. So, guys, kung sino yung pala interesado na makita paano kami mag-chart analysis pa sa mga ibang pair, meron kami sa sarili naming Discord. And kung interesado ka, comment ka lang kung saan mo napanood tong video na to, then pwede tayo mag-conversation. Ayan, mag-PM lang. Ayan. So, Pinoy's in Profit. So, meron pala tayo ding page. Okay? Pero sa ngayon, hindi pa napapalitan kaya naka-traders lounge pa siya. So, soon, pag pwede ng palitan, so Pinoy's in Profit na yun, guys. So, nasa Facebook, type nyo lang, Traders Lounge. So, pwede kayo doon mag-PM and pwede nyo rin i-follow to para sa more insight pa natin, update ng pair na to. Okay, sa mga nagtitrade ng XAU and Dixie. So, pag gusto nyong matuto pa, mag-deep pa sa pagcha-charting, so pwede kayong mag-comment down and lang kayo. Yun nga, comment lang kayo. So, ayan. Thank you. So, ayan, bye-bye na. So, thank you for watching. Bye-bye ulit.